Bakit nga ba may mga bagay tayong nararanasan na masaya at masarap sa umpisa, pero ang kapalit nito ay walang hanggang pagdurusa at sakripisyo? Hello everyone! Welcome dito sa ating channel. Kung ikaw ay bago pa nating tagapakinig, kung bago ka pa dito sa tahanan natin, welcome sa'yo. At kung dati ka pa na araw-araw na nakikinig, welcome back. Panibagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nako, kayo ba ay nakapag-follow na? Oo, ilang araw ko na tong sinasabi sa inyo. Buksan nyo ang inyong mga Facebook, tapos i-follow nyo na ang Shop in Style, 'di ba? Dahil napakagaganda ng kanilang mga produkto, legit and very very high quality. So ano pa bang inaantay nyo dyan? Ayan na po ang itsura ng kanilang Facebook page. I-subscribe at i-follow nyo na. At syempre, abang-abang na kayo sa mga pa-live dahil may mga sales pa, 'di ba? At syempre, legit and authentic. Yun po ang pinaka-importante. Dapat kapag nagre-regalo tayo, lalo na kapag sa ating mga mahal sa buhay at syempre sa ating mga sarili, yun talagang quality na kung quality. So wag na kayong mag-antay pa dyan, pa-follow na, pa-subscribe na ng kanilang Facebook page. At syempre, eto na ang ating tampok na kwento para sa araw na to. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Bakit nga ba may mga bagay na masarap lang sa umpisa? Mga bagay na masarap sa panandaliang sandali. Pero ang kapalit nito ay labis-labis na pagsisisi at paghihirap sa huli. Dear Mama Mia, ako po si Shaira. Hindi ko na lang po babanggitin ang aking tunay na pangalan, pati na rin ang edad ko ngayon. At kung may isang bagay man akong ipinagmamalaki ko sa buhay, yun ay ang katotohanang natutunan kong mabuhay nang hindi umaasa sa kahit na sino. Lumaki ako sa Baguio City, ang tinaguriang summer capital of the Philippines. Para sa maraming tao, ang Baguio ay isang lugar na dinadayo para magbakasyon, magpalamig, at magpahinga mula sa magulong buhay sa syudad. Pero para sa akin, tahanan yun. Ang lugar kung saan ako natutong mangarap. At ang lugar kung saan unti-unting nadurog ang ilan sa mga pangarap na yun. Mula pagkabata, hindi naging madali ang buhay namin. Ang tatay ko ay dating isang kargador sa palengke. Ang nanay ko naman ay nagtitinda ng gulay at prutas sa isang maliit na pwesto malapit lang din sa public market. Katunayan, hindi talaga kami mayaman. Hindi rin naman kami yung tipo ng mahirap na wala nang makain. Sakto lang kung ilalarawan ko ang buhay namin. Yung tipong kapag nagkasakit ang isa sa pamilya, kailangan munang magbilang ng pera bago bumili ng gamot. Yung tipong kapag may bagyo at konti ang bumibili, alam naming magiging instant noodles na naman ang aming hapunan. Kaya bata pa lamang ako, Mama Mia, natuto na po akong tumulong. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw sa aming lugar, ay nagising na ako. Siyempre, Mama Mia, hindi para maglaro, kundi para ayusin ang mga dapat ayusin. Shaira, bumangon ka na. Marami pa tayong aayusin ngayon. Yan ang laging salita ni Mama sa tuwing ginigising niya ako. At kahit inaantok pa, bumabangon pa rin ako. Dahil alam kong kailangan. Alam kong hindi pwedeng umasa lang kami sa kung anong meron. Alam kong bawat oras na ginugugol namin sa pagtitinda ay katumbas noon ang pagkain sa hapag. Sanay na ako sa amoy ng sariwang gulay,
sa malamig na simoy ng hangin tuwing 4:00 ng umaga. Sa mga boses ng mga tindero't tindera na nag-uunahan sa pag-aayos ng kani-kanilang paninda. Habang lumalaki ako, nagiging bahagi na yun ng pagkatao ko. Habang ang ibang kabataan ay abala sa mga gala, party at social media, ako naman ay abala sa pagtitinda. Hindi ako nagrereklamo dahil mahal ko ang pamilya ko. At dahil alam kong marangal naman ang trabaho namin. Pagdating ng kolehiyo, pinilit ko pong makapagtapos kahit mahirap. Nagtrabaho ako sa umaga, nag-aral sa gabi. Minsan natutulog ako ng 3 oras lang. Minsan napapaiyak na lang ako sa sobrang kapaguran. Pero lumalaban pa rin, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang panahon na nakatayo na nga akong mag-isa. May sarili akong maliit na pwesto sa palengke. Hindi man kalakihan ang kinikita ko pero sapat naman para mabuhay. Sapat din para makatulong kahit konti kina mama. Sapat para magkaroon ako ng simpleng pangarap para sa sarili ko. Akala ko noon yun na ang magiging buhay ko hanggang sa mamatay ako, Mama Mia. Paulit-ulit lang. Gigising, magtitinda, uuwi, matutulog. At muling gigising kinabukasan at uulitin na naman. Hindi ko alam na may isang taong darating at babaguhin ang lahat ng yun. Isang taong hindi ko naman hinanap. Isang taong hindi ko inaasahan. At isang taong mag-iiwan ng ala-alang habang buhay kong dadalhin. Nagsimula ang lahat sa isang malamig na hapon ng Disyembre. Panahon yun na dagsa talaga ang mga turista. Punong-puno ang Baguio. Halos hindi na magkasya ang mga tao sa Session Road. Ang mga parke ay puno na ng mga pamilyang nagpipiknik. Ang Burnham Park ay nag-uumapaw na sa mga namamasyal. At kami namang mga nagtitinda ay halos hindi na magkanda-ugaga sa pagsiserbisyo sa mga bumibili. Abala ako noon sa pag-aayos ng mga strawberries. Isa-isang inilalagay sa malinaw na lalagyan. Pinupunasan ang mga bahagyang may dumi. Tinitiyak na maganda ang presentasyon. Habang ginagawa ko yun, may narinig akong boses. Magkano po tong strawberries? Pag-angat ko ng tingin ay dun ko siya nakita. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang huminto ang paligid, Mama Mia. Hindi dahil pang-artista ang itsura niya o sobrang gwapo niya, kundi dahil may kakaiba sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Pakiramdam ko parang interesado siyang kilalanin ako. Hindi lang ang paninda ko kundi ako mismo, Mama Mia. At dun po nagsimula ang isang kwentong hindi ko aakalain na babago sa buong buhay ko. Mama Mia, hindi ko pa rin alam kung bakit hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko ang munting pagkakatagpo namin yon ng isang lalaking itago natin sa pangalang Raymond. Sa dami ng turistang dumadaan sa pwesto ko araw-araw, dapat ay isa lang siya sa mga mukhang mabilis kong makakalimutan. Pero hindi. May kakaiba sa kanya. Marahil dahil hindi siya nagmamadali. Karamihan sa mga bumibili ng strawberries ay mabilis lang pumipili. Tatanungin ang presyo, bibili, magbabayad, pagkatapos ay aalis na. Pero si Raymond, parang wala siyang balak umalis. Nakatingin siya sa mga strawberries na parang pinag-aaralan niyang bawat isa. Napangiti tuloy ako. Sir, strawberries po ang binibili ninyo. Hindi naman po yan exam paper. Napatawa siya sa hirit ko. At doon ko unang narinig ang tawa niya. Malalim, magaan, nakakahawa.
Ay, pasensya na miss. First time ko kasing bumili nito nang ako mismo ang pipili. Sabi niya. Taga Maynila po kayo? Tumango siya. Halata ba? Opo eh. Napailing siya habang nakangiti. Paano mo naman nasabi? Taga Baguio po kasi ako. Dito na ako ipinanganak. Kaya sanay na kaming makakakita ng turista. Mama Mia, may kung anong saya sa paraan ng pakikipag-usap niya. Hindi siya mayabang. Hindi siya yung tipo ng lalaking alam mong may pera kaya akala niya mas mataas na siya kesa sa iba. Sa halip ay para siyang matagal ko nang kakilala. Parang matagal na kaming nag-uusap kahit ilang minuto pa lang kaming nagkaharap. Parang magkaibigan na kaming dalawa kahit dati pa. Ilang kahon po ng strawberries ang binili niya, Mama Mia. Akala ko pagkatapos noon ay aalis na rin siya pero hindi. Nanatili pa rin siya sa harap ng pwesto ko. Matagal ka na bang nagtitinda dito? Napatingin ako sa kanya. Sa totoo lang, karaniwan kasi, wala namang bumibili na interesado sa buhay ng tendera. Pero siya, hindi ko alam pero pakiramdam ko parang gusto niyang malaman ang tungkol sa akin. Mula pagkabata po, sir. Nakapapagod ka na ba? Hindi ko alam kung bakit natigilan ako. Napakasimple lang naman ang tanong na yon, pero parang may kung anong tumama sa dibdib ko. Dahil totoo naman. Narealize kong napapagod din naman pala ako sa ganitong buhay, Mama Mia. Siguro dahil tao rin naman ako. May mga araw na gusto kong humilata lang sa kama. May mga araw na gusto kong takasan ng lahat ng mga responsibilidad ko. Kaya lang, hindi pwede. Kaya ngumiti na lang ako sa kanya tapos sumagot. Sanayan lang po, sir. Tumango siya. At sa mga sumunod na minuto ay nagkwentuhan lang kaming dalawa. Tungkol sa Baguio, tungkol sa trabaho niya, tungkol sa buhay in general. Nalaman ko na isa siyang project manager sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Mahilig daw siyang bumiyahe. Mahilig rin siyang magbasa ng libro. At ayon sa kanya, napapagod na rin daw siya sa mabilis na takbo ng buhay sa syudad. Kaya nga ako pumupunta-punta rito eh. Saan? Dito sa Baguio? Oo. Bakit po? Ngumiti siya habang nakatingin sa paligid. Ewan, dito lang ako nakakaramdam ng katahimikan. Napatingin din ako sa paligid. Nakakatawa, Mama Mia. Dahil para sa aming mga taga Baguio, normal lang ang lahat ng yon. Ang malamig na hangin, ang mga naggagandahang pine trees, ang mga makakapal na ulap. Pero para sa mga katulad niya, espesyal pala ang mga bagay na araw-araw naming nakikita. Maya-maya ay may dumating pang isang customer. Tapos isa pa at isa pa. Napilitan tuloy akong magtrabaho ulit at natigil ang aming usapan. Akala ko nga ay aalis na siya. Pero nagulat ako nang marinig ko ang sinabi niya bago siya tuluyang umalis. Anong oras ka ba nagsasara? Napatingin ako sa kanya. Bakit po? May irerekomenda sana akong kape. Ngumiti siya habang napataas naman ang kilay ko. May irerekomenda po kayo? Kayo po tong turista dito? Ay, oo nga no. Natatawa niyang sagot. Pero gusto ko sanang may kasama. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Matagal na panahon na rin simula nang may lalaking nagpakita ng interes sa akin. Hindi naman sa wala talagang nanliligaw sa akin noon.
Meron din naman, Mama Mia. Pero kadalasan sa kanila, umaatras na kapag nalaman nila na ang babaeng kanilang pinopormahan ay mas inuuna ang trabaho kesa sa pag-ibig. May ilan ding nagsabing masyado raw akong seryoso. Masyado raw akong independent. Masyado raw akong mahirap lapitan. Kaya kalaunan, nasanay na lang akong mag-isa. Mas madali yun, mas tahimik at sa palagay ko, mas ligtas din. Pero habang nakatingin ako kay Raymond, pakiramdam ko ay may bahagi ng sarili kong matagal nang natutulog pero ngayon ay unti-unti nang nagigising. Hindi ko pa agad sinagot ang paanyaya niya at mukhang naintindihan niya yon. Okay lang naman kung busy ka o kung ayaw mo. Sige po, payag ako. Napatingin siya sa akin. Ako naman ang natawa. Talaga? Tanong niya na parang batang natuwa ang kaniyang mukha. Opo, mamaya po pag nagsara ako. Promise, hindi mo to pagsisisihan. Hindi ko alam noon kung gaano kalalim ang kahulugan ng mga salitang yun, Mama Mia. Dahil makalipas ang ilang buwan, araw-araw ko pala yung maaalala. Pero balik tayo. Mabilis na lumipas ang natitirang oras ng pagtitinda ko. Pero sa pagkakataong yun, iba ang pakiramdam ko, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag. Parang may inaabangan ako. At matagal nang hindi nangyayari sa akin yun. Na parang may ina-anticipate. Pagkatapos kong magsara ng pwesto ko ay umuwi muna ako ng bahay upang makapagpalit ng damit. Nakatayo ako sa harap ng maliit naming salamin. Pinagmamasdan ang sarili ko. Hindi naman po ako yung kagandahang-kagandahan talaga. Karaniwan lang po ang itsura ko kung tutuusin. Morena, mahaba ang buhok, simpleng manamit, simpleng mamuhay at simpleng mangarap. Pero nang gabing yon ay hindi ko po maiwasang mapangiti. Parang gusto kong magmukhang maayos. Hindi para sa kanya. At least yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Pero alam ko namang nagsisinungaling ako, Mama Mia. Makalipas ang ilang minuto ay naglalakad na ako papunta sa Session Road. Mas maliwanag ito tuwing gabi, punong-puno ng ilaw. May mga musikero sa gilid ng kalsada. May mga pamilya o di kaya'y barka-barkadang naglalakad. May mga magkasintahang magkahawak kamay. At sa gitna ng lahat ng yun, nakita ko siyang naghihintay sa akin. Nakasandal sa isang poste. May hawak na 2 baso ng kape. At nang makita niya ako ay ngumiti siya. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng ngiti na yun, parang may bagong kabanata ng buhay ko ang unti-unting nagbubukas. At hindi ko pa pala alam noon, Mama Mia, na ang ngiting yun ay magiging bahagi ng buhay ko ng matagal. May mga gabing ordinaryo lang. At may mga gabi ding hindi mo namamalayan na habang nangyayari ang mga pangyayari sa paligid, ay unti-unti na rin palang binabago ang direksyong tinatahak ng buhay mo. Ang gabing yun ay isa sa mga gabing hindi ko malilimutan. Nang makita ko si Raymond na naghihintay sa Session Road, may kung anong kaba ang gumapang sa dibdib ko. Hindi naman ito ang unang beses na may lalaking nag-aya sa akin na magkape ng gabi. Pero ito ang unang pagkakataon na pumayag ako. Siguro dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa akin kanina. Hindi siya namimilit at wala rin akong naaamoy ni konting yabang sa kanyang katawan. Wala yung mga linyang madalas kong marinig mula sa ibang lalaki. Sa halip ay para siyang isang taong gusto lang makinig.
At sa buhay ko, bihira po akong makatagpo ng ganong klasing tao. Kadalasan kasi Mama Mia, ang mga tao ay gustong magsalita ng magsalita tungkol sa buhay nila. Konti lang ang mga taong tunay na marunong makinig. Akala ko hindi ka na darating. Nakangiti niyang sabi habang inaabot sa akin ang isang baso ng kapeng hawak niya. Kaya pala dalawang dala mo ha? Hindi, nagtiwala lang ako. Napailing ako. Optimistic ka pala. Tapos natawa siya. Naglakad kami sa kahabaan ng Session Road habang hawak ang kanya-kanyang mainit na kape. Malamig ang hangin. May manipis na hamog na nagsisimula ng bumalot sa buong paligid. Ang mga ilaw mula sa mga establishmento ay tila mas maliwanag kesa sa karaniwan Mama Mia. May mga tumatawa, may mga nagpipicture taking, may mga nagmamadaling naglakad. At sa gitna ng lahat ng yun, pakiramdam ko ay unti-unting bumabagal ang oras. Shaira, ano bang mga pangarap mo? Biglaan niyang tanong sa akin. Pangarap? Oo. Matagal akong hindi nakasagot. Hindi dahil wala akong pangarap, kundi dahil matagal ko nang hindi tinatanong ang sarili ko tungkol doon. Kapag lumaki kang inuuna ang mga pangangailangan kesa kagustuhan, natututo ka minsan nakalimutan ang mga pangarap mo, Mama Mia. Natututo kang mabuhay sa kung ano lang ang meron. Natututo kang tanggapin na hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Siguro gusto kong magkaroon ng sariling negosyo. Ngumiti siya. Hindi pa ba negosyo yung pagtitinda mo ng mga prutas? Ibang negosyo naman ang tinutukoy ko. Isang cafe. Nagulat pa ako sa sarili kong sagot, Mama Mia. Ang totoo, hindi ko madalas sabihin yun sa iba, pero matagal ko na yung pangarap. Isang maliit na cafe na may mga halaman, na may mga librong pwedeng basahin. May malaking bintana kung saan makikita ang mga pine trees ng Baguio. At may amoy ng bagong timplang kape sa buong lugar. Simple lang kung tutuusin ang pangarap ko. Pero para sa akin, napakalaking pangarap na yon na napakahirap ding abutin. Uy, ayos yun ah, sabi niya. Pero imposible ano? Bakit naman? Dahil ang mga ganong klaseng negosyo ay mahal. Well, tama ka naman. Pero hindi ibig sabihin na kapag mahal imposible na. Napatingin ako sa kanya. Napakadali niyang sabihin. Parang hindi niya alam kung gaano kahirap mag-ipon kapag araw-araw ay sakto lang ang kinikita mo. Pero hindi ko na lang sinabi yun. Sa halip ay nagtanong ako. Ikaw naman, anong pangarap mo? Bigla rin siyang natahimik. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala kami kanina, nakita kong tila may lungkot sa kanyang mga mata, Mama Mia. Mabilis lang yung dumaan pero nakita ko pa rin. Simple lang. Gusto kong maging masaya. Napangiti ako, Mama Mia. Hindi ko nakalimutan ang sagot na yon. Ang yaman-yaman ang tunog ng trabaho mo, tapos yan lang ang pangarap mo? Uy, pinakamahirap kayang makuha yon, ang maging masaya. Hindi ako agad nakasagot dahil tama siya. Maraming taong merong mga material na bagay, maraming pera, maraming pagkain at nabibili nila ang lahat ng gusto nila pero malungkot pa rin. Maraming taong matagumpay pero hindi masaya. Maraming taong meron ng lahat ng mga pinapangarap ng iba pero para sa kanila ay may kulang pa rin. Habang naglalakad kami, mas marami pa kaming napagkwentuhan tungkol sa pagkabata, tungkol sa pamilya.
tungkol sa mga pagkatalo sa buhay. Unti-unti kong nakilala ang lalaking nasa harapan ko. Nalaman kong panganay din pala siya kagaya ko, Mama Mia. Nalaman ko rin na maagang namayapa ang kanyang ama. Nalaman ko rin na siya ang tumatayong haligi ng pamilya nila sa loob ng napakaraming taon. At sa bawat kwento niya, mas lalo kong nauunawaan kung bakit tila may lungkot sa likod ng mga ngiti niya. May mga sugat siguro talaga na hindi nakikita ng mga mata. At meron siya ng mga sugat na yon. Lumipas ang halos 2 oras na hindi namin namamalayan. Parang sandali lang, parang kulang pa ang oras. Napadpad kami sa isang maliit na parkeng hindi gaanong matao. Tahimik, presko, at tanging mga ilaw sa kalsada ang nagbibigay liwanag sa paligid. Umupo kami sa isang bakanting bench. At sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami kanina, ay nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Hindi naman yung nakakailang na katahimikan, kundi yung uri ng katahimikang komportable. Parang hindi kailangang magsalita para magkaintindihan kaming dalawa. Napatingala ako sa langit, Mama Mia. Makapalang ulap. Halos walang bituin sa paligid, pero maganda pa rin. Tahimik, mapayapa. Shaira, masaya ka ba? Hindi ko inaasahan ang tanong na yon. At marahil yun ang dahilan kung bakit naging tapat ang sagot ko. Hindi ko alam eh. Napatingin siya sa akin. Huminga ako ng malalim pagkatapos ay muling nagsalita. Pakiramdam ko pagod na ako. Pagod sa mga responsibilidad. Pagod sa kakaisip. Pagod sa trabaho. Unti-unti akong napangiti. Pero heto, lumalaban pa rin. Tumango siya. At sa pagkakataong yun, wala siyang ibang sinabi. Wala siyang ibinigay na payo. Wala siyang sinabing magiging maayos din ang lahat. Nakinig lang siya, Mama Mia. At hindi ko alam na nakakagaan pala ng pakiramdam yun. Makalipas ang ilang sandali ay tumingin siya sa kanyang relo. Halos 10:00 na noon ng gabi. Naku, late na pala. Ay, oo nga. Bigla kong naramdaman na ayoko pang matapos ang gabing yun. Nakakagulat mang aminin pero totoo. Matagal na panahon na rin simula nang magkaroon ako ng isang gabing puro kwentuhan at tawanan lang. Yung walang problema at walang iniisip na obligasyon. Walang iniisip na mga bayarin. Walang iniisip na mga paninda. Yung kaming dalawa lang tapos ang mga kwentong hindi na uubos. Tumayo siya. Tara, may gusto sana akong ipakita sa'yo. Napataas ang noo ko. Saan naman yun? Basta sa malapit lang. Parang nakakatakot yata yan ah. Natatawa kong sabi. Tumawa na rin siya. Uy, promise, walang masama akong balak sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero muli na naman akong sumunod. At habang naglalakad kami sa malamig na gabi ng Baguio, wala akong ideya na ang mga susunod na oras ay magiging simula ng pinakamahalagang ala-ala sa buong buhay ko. At kasabay noon, ang simula na rin ng pinakamalaking pagsubok na kakaharapin ko, Mama Mia. Wala akong kaalam-alam na malapit nang magbago ang buhay ko sa gabing yun. Mama Mia, may mga tao talaga sigurong ganun ano. Kapag kasama mo sila, parang napakadali sa'yo nakalimutan ang problema mo. Parang sa loob ng ilang oras, nawawala ang bigat ng mundo sa balikat mo. At ganito ang pakiramdam ko kay Raymond. Pero habang mas nakikilala ko siya, mas napapansin ko rin ang isang bagay. May isang bahagi ng pagkatao niya na tila ayaw niyang ipakita sa akin.
May mga tanong na hindi niya madaling sinasagot. May mga paksa na malaya niyang ikinukwento pero meron din namang mga pagkakataong bigla na lang siyang tumatahimik. At sa bawat katahimikang yun, pakiramdam ko ay may kwento siyang pilit na itinatago. Pagkatapos naming maglakad sa Session Road ay dinala niya ako sa isang bahagi ng lungsod na hindi gaanong dinarayo ng mga turista sa gabi. Tahimik ang lugar, malamig, at mas malinaw ang tanawin ng mga ilaw ng Baguio mula roon. Parang mga bituing bumaba mula sa langit at nagkalat sa kabundukan. Napahinto ako. Ang ganda, sabi ko. Sabi ko naman sa iyo eh. Tumayo kami noon ng ilang minuto. Tahimik, pinagmamasdan lamang ang napakagandang tanawin. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pakiramdam ko, Mama Mia, ay wala akong kailangang habulin. Walang kailangang isipin at walang kailangang ayusin. Alam mo, lagi akong pumupunta rito kapag nasa Baguio ako. Sabi niya. Bakit? Tanong ko na napatingin sa kanya. Huminga siya ng malalim. Kapag nandito ako, pakiramdam ko kasi mas malinaw akong makapag-isip. Hindi ko alam kung bakit pero parang may lungkot sa boses niya. Hindi naman yun lantaran at hindi masyadong halata. Pero nandun. Katulad ng manipis na hamog sa gabi. Hindi mo agad nakikita pero nararamdaman mo. Habang nag-uusap kami, napansin kong ilang beses niyang tiningnan ang cellphone niya. At sa bawat pag-ilaw ng screen, tila may kung anong bumabago sa ekspresyon niya. Parang may bumabagabag sa isip niya. Parang may problema siyang hindi masabi. Minsan pinapatay niya agad ang screen. Minsan naman ay hindi niya sinasagot ang tumatawag. Hanggang sa hindi ko na napigilang magtanong. May problema ba? Bakit mo naman naitanong? Kanina ka pa kasi parang may iniisip eh. Tapos, hindi mo pinapansin yung cellphone mong umiilaw. Ngumiti siya pero sa pagkakataong yun ay hindi umabot sa mga mata niya yung ngiti. Wala naman. At nalaman ko na nagsisinungaling siya, Mama Mia. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil nakita ko. Sa loob ng maraming taon ng pakikitungo ko sa iba't ibang tao sa palengke, natuto na akong magbasa ng mukha. Kapag may customer na kulang ang pambayad, kapag may taong may pinagdaraanan, kapag may taong may gustong itago. At sa gabing yun, malinaw sa akin na may itinatago si Raymond. Hindi ko na pinilit dahil alam kong may mga sugat na hindi agad nabubunyag. May mga kwentong kailangan mong hintayin bago magkaroon ng lakas ng loob ang taong ikwento ito. Bandang 11:00 na nang maramdaman kong kailangan ko nang umuwi. Maaga pa rin ako kasing gigising kinabukasan. May trabaho pa rin. May responsibilidad pa rin. At kahit gaano kaganda ang gabing yun, hindi pa rin titigil ang mundo para sa akin. Uuwi na ako, sabi ko. Hatid na kita. Naku, wag na. Sigurado ka? Oo naman, ako tong taga Baguio eh. Pero sa huli ay nagpumilit pa rin siya at hindi ko rin alam kung bakit hindi na ako tumanggi. Habang naglalakad kami, pakiramdam ko ay may kakaibang gaan sa dibdib ko. Matagal na panahon na rin simula nang may taong nagkusang mag-alala para sa akin. Pagdating namin, malapit sa bahay ay huminto kami. Tahimik ang paligid. Karamihan sa mga ilaw ng mga kapitbahay ay nakapatay na. Tanging iilang poste na lamang ang nagbibigay liwanag sa kalsada. Nagkatinginan kami. At sa unang pagkakataon, mula nung magkakilala kami, pareho kaming tila walang masabi sa isa't isa. May kung anong nagbago sa pagitan namin, Mama Mia.
Hindi ko maipaliwanag, pero pareho naming naramdaman. Salamat ah. Salamat naman saan? Sa kape, sagot ko. Ngumiti siya. At sa pakikinig. Natatawa ko ring dugtong. Mas lumawak ang ngiti niya. Anytime basta't nandito ako. Muli kaming natahimik at habang lumilipas ang bawat segundo, lalo kong naramdaman ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Hindi naman po yun yung tensyon na nakakailang. Hindi rin po yun yung nakakatakot. Sa halip, parang may bagong emosyon na unti-unting namumuo sa dibdib ko. Emosyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Bago siya umalis ay may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Shaira, masaya akong nakilala kita. Ako rin, Raymond. Sa simpleng palitan ng mga salitang yun ay may kung anong init na kumalat sa dibdib ko. Hindi ko alam noon kung bakit, pero habang pinapanood ko siyang naglalakad palayo, pakiramdam ko ay may bahagi ng sarili ko na gusto siyang habulin. Gusto kong tanungin sa kanya kung kailan kami muling magkikita. Gusto kong malaman kung hanggang saan hahantong ang pagkakakilala naming ito. Pero hindi ko ginawa yun, Mama Mia. Sa halip ay pumasok na lang ako sa bahay, humiga sa kama at pilit na pinikit ang aking mga mata. Ngunit kahit anong gawin ko, mukha pa rin ni Raymond na nakangiti ang nakikita ko. Mga kwento pa rin niya ang naaalala ko. At ang mga tingin niya na parang meron siyang gustong sabihin sa akin, ngunit hindi niya masabi-sabi. At bago pa ako tuluyang hilahin ng antok, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Sino nga ba talaga si Raymond? At bakit pakiramdam ko mas marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya? Hindi ko alam noon na ang sagot sa tanong na yon ay unti-unting magpapabago sa buhay ko, Mama Mia. At magdadala sa akin sa isang landas na kailanman ay hindi ko naisip na aking tatahakin. May mga pagkakataon sa buhay na kahit pagod na pagod ka na, hindi ka pa rin talaga agad dinadalaw ng antok tuwing gabi. At ganitong-ganito ang nangyari sa akin nung gabing yun. Ilang beses akong nagpalingalinga sa higaan. Ilang beses akong pumikit pero sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, si Raymond ang nakikita ko, Mama Mia. Ang paraan ng pagtitig niya na para bang mahalaga ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Nakakatuwa, pero kasabay nun ay nakakatakot din. Dahil alam kong turista lang siya at alam kong darating ang araw na aalis din siya. Marahil ilang araw lang siya dito, marahil isang linggo. At pagkatapos nun ay magiging alaala na lang siya. Isa na namang tao na dumaan lang sa buhay ko. Kaya paulit-ulit kong pinaalalahanan ang isipan ko at ang sarili ko, Mama Mia. Huwag kang masyadong umasa, Shaira. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng isang gabing masaya lang. Pero kung may isang bagay akong natutunan sa buhay, yun ay ang katotohanang hindi mo talaga kayang utusan ang puso mo. Lalo na kapag nagsimula na itong makaramdam ng kakaiba. Kahit wala akong masyadong tulog, 4:00 pa lang ng umaga ay gising na ako. Malamig ang hangin, tahimik pa ang karamihan sa mga bahay. Tanging mga aso lamang ang maririnig mula sa malayo. Gaya ng nakasanayan ay tumulong muna ako sa paghahanda ng mga paninda. Nagbuhat ng mga kahon. Nagayos ng mga gulay at prutas, naglinis ng pwesto, at sinubukang ilihis ang isip ko sa lalaking nakilala ko kahapon at nakasama ko kagabi. Pero mahirap pala, Mama Mia. Sa bawat pagkakataong wala akong ginagawa ay kusa siyang bumabalik sa isipan ko. Parang isang kantang paulit-ulit mong naririnig kahit wala naman talagang tumutugtog. Shaira,
Bakit parang wala ka sa sarili mo? Tanong ni Mama. Napatawa na lang ako. Wala po. Tinitigan niya ako ng matagal. Isa si Mama sa mga taong kayang-kayang basahin ang nararamdaman ko kahit wala akong sinasabi. Pero sa kabutihang palad, hindi na siya nagtanong pa, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang ilang oras, dumami na ang mga customers. Naging abala na ako sa pagtitinda at unti-unti kong nakalimutan ang tungkol kay Raymond. Hanggang sa bandang tanghali, may isang pamilyar na boses ang bigla kong narinig. Magkano ang strawberries? Napairap agad ako. Hindi ko man lang kailangang tumingin dahil kilalang kilala ko na ang boses na yun. Dahil halos 3 oras kaming nagkwentuhan kagabi. Pagangat ko ng ulo ko ay nakita ko siyang nakatayo sa harap ng pwesto ko. May hawak na papel at tila isang kape na galing sa vending machine. At may ngiting parang batang nakaisip ng kalokohan. Ikaw na naman? Kailangan ko ulit bumili. 3 kahon na yung binili mo kahapon eh. Mahilig kasi ako sa strawberries. Sabi niya ng nakangiti. Sinungaling. Natawa siya ng malakas at sa pagkakataong yun pati ako ay natawa na rin. Hindi ko alam kung bakit pero parang mas magaan ang pakiramdam ko nang makita ko ulit siya. Parang may dumating na sikat ng araw sa gitna ng malamig at makulimlim na panahon. Kala ko bumalik ka na ng Maynila. Sabi ko habang inaayos ang mga paninda. Hindi pa eh. Saan ka naman pupunta ngayon? Depende. Ganyan ka ba talaga? Walang plano? Tama ka. Napailing ako. Kakaiba siya. Kakaiba siya dahil karamihan sa mga turistang nakikilala ko ay meron talagang inihandang itinerary sa bawat araw na nasa Baguio sila. May listahan ng mga lugar na pupuntahan at may plano bawat oras. Pero si Raymond, parang gusto lang niyang magpalutang-lutang sa hangin. Parang matagal nang pagod siya sa lahat ng bagay at ngayon ay sinusubukan na lamang niyang huminga. Habang nag-uusap kami, napansin kong marami ng taong tumitingin sa amin. Lalo na ang mga katabi kong mga tindera. At alam ko na agad kung anong iniisip nila. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan ay nagpaalam muna si Raymond. Pero bago siya umalis ay inilapag niya ang isang paper bag sa mesa. Ano to? Buksan mo mamaya. Naku, hindi ko to pwedeng tanggapin. Tanggapin mo na. Hindi nga pwede. Pwede nga. Pareho kaming natawa sa aming palitan ng mga salita. At bago pa ako makatanggi ulit ay mabilis na siyang tumayo at naglakad palayo. Hoy Raymond! Sigaw ko. Lumingon siya. Kunin mo to, hindi ko to matatanggap. Sa'yo yan. At pagkatapos nun ay tuluyan na siyang nawala sa gitna ng maraming tao. Pagkatapos ng ilang minuto ay tsaka ko lamang binuksan ang paper bag at agad akong natigilan. May 2 perasong pastries sa loob at isang maliit na sulat. Simple lang, Mama Mia. Isang peraso ng papel na tila pinunit lang mula sa notebook. Tapos ang nakalagay doon, para sa babaeng masyadong abala para mag-almusal. Napangiti ako, hindi ko mapigilan. Napakasimpleng bagay, hindi naman ang grandeng kilos, hindi rin mamahalin. Pero hindi ko maalala kung kailan huling may taong nag-isip ng ganito para sa akin. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging nag-aalaga sa iba. Ako kasi ang panganay, kaya ako ang nagbibigay, ako ang nag-aalala at ako ang tumutulong. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, may tao ring nag-isip para sa akin. Nang gabing yun, habang nakaupo ako sa harap ng bahay at pinagmamasdan ng malamig na ulap na bumabalot sa kabundukan,
Muli kong naalala ang sinabi ko sa sarili ko. Huwag kang umasa. Huwag kang mahuhulog. Huwag mong seseryosohin ang bawat salita niya. Pero habang iniisip ko yun ay napangiti ako. Dahil alam kong hindi ko mapipigilan yun, Mama Mia. Hindi pa naman ako umiibig. Hindi pa naman ganun kalalim ang nararamdaman ko. Pero unti-unting nagkakaroon ng puwang si Raymond sa puso ko. At ang hindi ko alam, habang mas lalo kaming nagiging malapit sa isa't isa, ay mas lalo ring lumalapit ang araw na kailangan naming harapin ang isang katotohanang pareho naming hindi kayang takasan. Ang katotohanang hindi kami magkapareho ng mundo at hindi siya mananatili sa Baguio habang buhay. May buhay siyang babalikan sa Maynila at bukod pa doon ay may lihim siyang daladala. At may mga bagay tungkol sa kanya na hindi ko pa nalalaman. Mga bagay na kalaunan pala ay magpapaiyak sa akin. Mga bagay na magpapabago sa kapalaran naming dalawa. At isang bagay din ang mag-uugnay sa amin. Magpakailanman, Mama Mia. May kasabihan na ang pag-ibig daw ay dumarating ng hindi mo inaasahan. Dati hindi ako naniniwala dun eh. Para sa akin kasi ang pag-ibig ay isang bagay na pinipili, pinagdedesisyonan, pinaglalaanan ng oras, at pinag-iisipang mabuti. Hindi yun basta na lamang sumusulpot sa buhay ng tao. Pero habang lumilipas ang mga araw na kasama ko si Raymond, unti-unti kong napagtanto na may mga damdaming hindi mo pala talaga kayang kontrolin kahit gaano ka pa katatag. May mga taong kahit anong pigil mo sa sarili mo ay makakahanap pa rin ng paraan para makapasok sa puso mo. At sa totoo lang, hindi ko po namamalayan kung kailan nagsimula. Matapos ang araw na yun sa palengke ay halos araw-araw ko na siyang nakikita. Minsan sa umaga, minsan sa tanghali, minsan naman pagkatapos kong magsara ng pwesto. At sa bawat pagkikita namin, mas lalo ko siyang nakikilala. May mga pagkakataong simpleng kape lang ang ginagawa namin. Uupo sa maliit na cafe, magkukwentuhan at magtatawanan. May mga pagkakataon namang naglalakad lang kami sa Session Road ng walang malinaw na destinasyon. Para kaming dalawang taong walang hinahabol na oras. Dalawang taong tila pansamantalang tumigil ang mundo. Isang hapon, dinala niya ako sa isang lugar na matagal ko nang alam pero bihira ko namang puntakan. Tahimik, presko, napapalibutan ng mga pine trees. Habang naglalakad kami sa makitid na daan ay narinig ko ang tunog ng hangin na dumaraan sa mga puno at mga dahon. Para yung musika. Musikang tanging kalikasan lamang ang may kayang likhain. Alam mo, napansin ko. Sabi niya habang naglalakad kami. Ano ang napansin mo? Na matapang ka? Saan mo naman nakuha yun? Tanong ko. Seryoso. Maraming tao ang sumusuko kapag nahihirapan na pero ikaw, hindi. Napayuko ako. Hindi dahil nahihiya ako kundi dahil hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Kung tutuusin, hindi ko naman nakikita ang sarili ko bilang isang matapang na tao. Pakiramdam ko nga noon, ginagawa ko lang ang mga bagay dahil kailangan. Dahil wala akong ibang pagpipilian. Kung hindi ako kikilos, walang mangyayari. Kung hindi ako lalaban, sino pa ba ang lalaban para sa akin? Hindi ako matapang, napipilitan lang. Mahina akong sabi. Tumigil siya sa paglalakad at sa paraan ng pagtingin niya sa akin para bang gusto niyang ipaunawa na mali ang inaakala ko. Hindi, magkaiba yun. Hindi ko na siya kinontra, pero sa kaibuturan ng puso ko ay naging masaya ako, Mama Mia. Dahil matagal na panahon simula nang may taong nakakita ng kakaibang lakas sa akin. Kadalasan kasi ang nakikita ng iba ay ang mga pagkukulang ko.
ang mga bagay na wala ako, ang mga pangarap na hindi ko naabot. Pero si Raymond, parang nakikita niya ang mga bahagi ng sarili ko na kahit ako ay hindi ko napapansin. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadalas din ang mga pagkakataong na pag-uusapan namin ang pamilya. At doon ko napansin ang isa pang bagay. Sa tuwing nababanggit ang Maynila, parang may kung anong nagbabago sa mukha niya. Parang may aninong dumaraan sa mga mata niya. Mabilis lang, at kapag hindi ka mapagmasid, hindi mo mapapansin. Minsan tinanong ko siya, "Excited ka na bang umuwi ng Maynila?" Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti. Pero muli, hindi yun umabot sa mga mata niya. Hindi ko alam. Well, karamihan naman talaga hindi excited na bumalik sa normal nila na buhay kapag galing bakasyon. Tumango siya. Siguro nga. Pagdating ng gabi, madalas kong naiisip ang mga pag-uusap namin. Minsan habang naghuhugas ako ng pinggan, habang naghahandang matulog, o habang nakatitig lang sa kisame. At sa bawat pagkakataon may kakaibang saya akong nararamdaman, Mama Mia. Nakakainis mang aminin pero totoo. Unti-unti ko nang hinahanap ang presensya niya. At kapag hindi siya nagpapakita sa buong araw, napapaisip ako. Kapag matagal siyang hindi nagte-text, bagamat bihira naman kaming mag-usap sa cellphone, napapatitig na lang ako sa cellphone ko. At sa bawat pagkakataong makikita ko siyang muli, hindi ko alam kung bakit tila gumagaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. Masyado na kaming naging malapit sa isa't isa. Ngunit kasabay ng paglalapit namin, may isang bagay na hindi ko mapigilang mapansin. Habang lumalalim ang pagkakaibigan naming dalawa, ay tila lalo ring lumalalim ang lungkot sa likod ng kanyang mga ngiti. May mga pagkakataong na matutulala siya. May mga pagkakataon, Mama Mia, na parang hindi niya alam kung anong tinatanong ko sa kanya. Kung ilang beses ko pa yung inuulit. At minsan, kapag hindi niya alam na nakatingin ako, nakikita ko na para bang may mabigat siyang pasan-pasan. Mabigat na higit pa sa anumang naikwento na niya sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng takot. Dahil pakiramdam ko darating ang araw na malalaman ko ang katotohanan at maging ako ay hindi ko kakayanin ang matutuklasan ko. Pero Mama Mia, sadya siguro talagang matigas pasunurin ang puso natin. Lalo na kapag ito ay tumitibok na para sa isang tao. Oo, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na hulog na pala ako kay Raymond kahit ilang araw pa lang kaming nagkakilala at nagkakasama. Hanggang isang gabi. Nag-usap kami sa isang cafe. Nagkape kaming dalawa. Hanggang sa isang biro mula sa akin ang nagpabago ng atmosphere sa pagitan namin. Ano ba to? Nenervyusin na ako. Sa kakakape natin halos araw-araw eh. Napatingin siya sa akin. "Shaira, umiinom ka ba?" Tanong niya. Hindi lagi. Pero hindi naman ako inosente sa alak." "Payag ka bang mag-inuman tayo?" Hindi ko alam at hindi ko na matandaan kung bakit niya at kung paano niya ako napapayag na makipag-inuman sa kanya, Mama Mia. Kung meron mang isang bagay na paulit-ulit na sinasabi noon ng nanay at tatay ko sa akin, yun ay huwag kang makipag-inuman sa isang lalaki. Pero sa pagkakataon na yun, tila nagkaroon yata ako ng amnesia at hindi ko natandaan ang pagbabawal na yun ng mga magulang ko sa akin. At Mama Mia, dahil halos wala na ring bukas na mga inuman noon, ang ginawa namin ay bumili na lang kami sa convenience store.
Pagkatapos ay nagpunta kami dun sa transient house na kanyang ini-stayhan. At dun kami nag-inuman. Tawa kami ng tawa. Nagkukwento kami ng tungkol sa mga nakakahiyang bagay na ginawa namin nung aming kabataan at nung kami ay nag-aaral pa. Nakakatuwa po siyang kasama. Hanggang sa hindi ko na namalayan na masyado na pala kaming malapit sa isa't isa. Habang nagtatawanan kami, napapansin ko na magkadikit na ang mga tuhod namin. Hanggang sa magkahawak na ang mga kamay namin. Hanggang sa pati mga ilong namin ay malapit na sa isa't isa. Pagkatapos ay bigla kaming natigilan sa pagtawa at pagsasalita. Pagkatapos nun, hindi ko na maalala ang mga nangyari. Basta ang naaalala ko lang ay naglapat ang mga labi namin sa isa't isa. At pakiramdam ko noon, kahit napakalamig ng Baguio dahil Disyembre, pakiramdam ko, Mama Mia, ay tila uminit. Uminit ng uminit ang katawan ko. Akala ko noon dahil lang sa alak na aming nainom. Pero makalipas lang ang halos 2 oras, ay naibsan na ang init na aming nararamdaman. Oo, Mama Mia. Nang gabing yun ay may nangyari sa aming dalawa ni Raymond. Nang gabing yun ay tuluyan kong isinuko ang sarili ko sa kanya. Nakakahiyaman pong aminin, pero first time ko po si Raymond. Nakakahiyamang aminin na ang pagkababae ko na mahigit 20 taon kong inalagaan at prinotektahan ay isinuko ko lamang sa isang lalaking wala naman kaming label. Sa isang lalaking kakakilala ko pa lang. Sa isang lalaking hindi ko pa alam ang buong kwento. Pero wala po akong pagsisisi noon, Mama Mia. Wala akong pagsisising naramdaman. Sa halip ay masaya ako. Masaya ako dahil sigurado ako na kahit wala kaming label, mahal ko naman ang lalaking pinagbigyan ko ng sarili ko. Alam ko masyadong maaga pa para sabihin kong mahal ko siya dahil ilang araw pa lang kaming magkakilala. Pero hindi ba? Wala namang definitive timeline pagdating sa pag-ibig. May mga sandaling tahimik ang lahat. Meron din namang mga sandaling isang simpleng tunog lang ay sapat na para baguhin ng lahat. Pagkatapos mangyari iyong malamig na gabi sa loob ng transient room na kanyang inuupahan, Mama Mia, ay wala namang nagbago sa aming dalawa ni Raymond maliban sa mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. At oo, ang bagay na yun ay paulit-ulit na rin naming ginagawa. Hindi dahil napag-usapan namin, kundi dahil parang pareho naming pinagbibigyan ang aming mga sarili. Mama Mia, first time ko ring humingi ng break sa mama ko. Sabi ko kung pwede muna na mga kapatid ko muna ang bahala sa mga paninda. Pumayag naman ang mama ko dahil bakasyon naman yun sa eskwela. At dahil doon ay nagkaroon kami ng pagkakataon ni Raymond na mas lalo pang habaan ang oras namin sa isang araw na magkasama. Ang madalas naming puntahan ay isang maliit na cafe. Hindi naman yun mamahalin, hindi rin sikat. Pero naging espesyal yun para sa amin dahil doon namin ginugugol ang marami sa mga gabing puro kwentuhan lang. Pagkatapos ay dederetso kami sa transient house niya. Mama Mia, isang araw habang nagsasalita ako tungkol sa isang nakakatawang customer na tumawad sa presyo ng strawberries, kahit nakalagay na ang presyo sa harap niya, ay biglang tumunog ang cellphone ni Raymond. Napatingin siya rito at sa unang pagkakataon ay nakita kong namutla ang kanyang mukha. Parang may nakita siyang multo.
Parang may bagay na matagal niyang tinatakasan na bigla na lang nakahabol sa kanya. Okay ka lang? Tanong ko. Mabilis siyang ngumiti, yung pilit na ngiti tapos tumango. Hindi importante to. Pero hindi niya pinatay ang tawag. Sa halip ay tumayo siya. Nag-excuse siya tapos lumabas ng cafe at naiwan akong mag-isa. Hindi ko sana papansinin yon. Hindi ko sana pakikinggan ang usapan nila, pero nang dumaan siya malapit sa malaking salaming bintana, ay nakita kong seryosong-seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagkatapos ay may narinig akong iilang peraso ng kanyang mga sinasabi. Hindi naman buo, hindi malinaw, pero sapat na para mapaisip ako. Please, hindi ngayon. Hindi ko pa kayang bumalik dyan. Alam ko, pasensya na, hindi pa ngayon. Yun lang ang narinig ko sa kanya at hindi ko naman naririnig ang sinasabi ng kausap niya sa kabilang linya. Naramdaman kong may malamig na gumapang sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, Mama Mia, pero pakiramdam ko ay may isang bahagi ng buhay niya na hindi niya pa sinasabi sa akin o baka wala talaga siyang balak na sabihin sa akin. At sa gabing yun lalo kong naramdaman yun. Pagbalik niya sa mesa ay pilit siyang ngumiti pero alam kong may nagbago na. Naging tahimik siya, malayo ang iniisip. At kahit anong pilit kong magkwento, parang hindi na bumabalik ang dati niyang sigla. Pag-uwi ko ng gabing yun ay hindi talaga ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung tawag, yung seryoso niyang mukha. Sino ang kausap niya? At bakit parang natatakot siyang kausapin yon? Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, ay malapit ko nang malaman ang sagot. At babaguhin ng sagot na yon ang lahat. Lumipas ang 3 araw. 3 araw na tila may kung anong bumabag-gabag kay Raymond. Mas madalas siyang tulala, mas madalas siyang tahimik, at mas madalas kong nakita ang lungkot sa kanyang mga mata. Hanggang isang hapon, magkasama kami sa isang parke. Bigla siyang nagsalita. Shaira, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. May kakaiba noon sa tono niya. Para siyang isang taong nagpapaalam. Parang isang taong may mabigat na pasanin. Tahimik akong naghintay. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay tumingin sa malayo. Kailangan ko nang bumalik ng Maynila. Parang may bumagsak sa dibdib ko noon, Mama Mia. Alam ko namang darating talaga yun eh. Kasi turista lang naman talaga siya sa Baguio. Hindi naman siya rito nakatira. Pero iba pala kapag narinig mo na mismo na papaalis na siya. Mas masakit. Mas totoo. Kailan naman? Mahina akong tanong na pilit pinapastable ang boses ko. Bukas. Napayuko ako, Mama Mia. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung bakit parang gusto kong umiyak. Ilang linggo pa lang naman kaming magkakilala. Pero bakit parang mawawala ang isang taong matagal nang naging bahagi ng buhay ko? Shaira. Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang lungkot sa kanyang mukha. Hindi lang ako ang nasasaktan. Siya rin. At doon niya sinabi ang isang bagay na matagal na naming parehong iniiwasan. Mahalaga ka sa akin. Parang huminto ang mundo ko, Mama Mia. Walang dumadaang sasakyan, walang tunog ng hangin, walang ibang tao kundi kami lang. At ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng puso ko. Oo, Mama Mia. Ilang beses nang may nangyari sa amin pero ni minsan ay hindi ko pa narinig ang mga salitang yun mula sa kanya.
Ngayon lang. Hindi ko alam kung sino ang unang ngumiti. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit. Ang alam ko lang, Mama Mia, sa gabing yun, pareho naming inamin ang damdaming matagal na naming itinatago. Hindi namin pinag-usapan ang hinaharap. Hindi namin pinag-usapan ang distansya. Hindi namin pinag-usapan ang mga problemang naghihintay. Sa gabing yun ay pinili lang naming maging masaya. Kahit sandali. Kahit hindi namin alam kung ano ang mangyayari bukas. At oo, sa gabing yun, muling may naganap sa aming dalawa ni Raymond. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses naming pinagsaluhan ang aming nararamdaman sa isa't isa. Kinabukasan ay umalis na si Raymond. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, pakiramdam ko ay sobrang tahimik ng Baguio. Pareho pa rin naman ang mga kalsada, pareho pa rin naman ang mga tao, pareho pa rin naman ang mga pine trees, pero iba na ang pakiramdam ko. Dahil wala na siya, at hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Hindi ko alam noon na ang pag-alis niyang yun ay simula pa lamang ng mas malaking pagbabago sa buhay ko. Dahil makalipas lang ang ilang linggo, may matutuklasan akong lihim. Lihim na kahit hindi ko gustuhin, ay mag-uugnay sa akin at kay Raymond habang buhay. O, diba? Akala niyo tapos na? Hindi pa po. Oo, bukas pa natin tatapusin ang kwentong ito ni Shaira at ni Raymond, ang malamig na bakasyon sa Baguio. Grabe namang kwento ito, pero bukas malalaman nyo ang ending ha. Malalaman nyo rin kung ano ba talaga si Raymond para sa buhay ni Shaira at ano ba talaga si Shaira para sa buhay ni Raymond. Magkikita pa kaya silang ulit? At ano kaya yung mag-uugnay sa kanila habang buhay? Naku, alam kong may idea na kayo, pero tignan natin kung tama kayo bukas. Bago natin simulan ang dugtong ng kwentong ito bukas, i-like at i-share mo muna ang video na to. At syempre, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel, mag-click ng notification bell para lagi naman kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload na inilalabas. At bago tayo magpaalam, nako, mag-hello muna ako sa ating mga suking members na hindi nang iiwan, laging nandyan, laging nagmamahal. Maraming salamat sa inyong lahat. Nako, hello ako kay Freaky, kay Mila Raduban, kay Gail Easy, kay Maureen Tugab, kay Maria Elena Abe, kay Smackdax, Benson Boyser, Gimaras Girl, Colleen Bueno, Rico Sedanco, Rose Arevalo, Miriam Gutierrez, Marlia Guiana Shane, Christina Aure, Abdullah Wahab, Alpha Garcia, Rosel Espinosa, at ang pinakabago nating member, Ernesto Boys. Hello! Welcome dito. Maraming salamat sa pagpapa-member mo. At syempre, hello din ako sa ating mga kasuki na mga subscribers na laging nanonood at nakikinig sa atin. Ako, kung sa tingin nyo, mukhang hindi kayo nababati, ay nako, paulit-ulit lang kayo mag-comment, pasasaan ba, baka mabati ko na kayo sa susunod. Hi ako kay Kevin Garay, kay Rebecca Gagarin, maraming salamat. Hello din ako kay Asmolo Richel from Damam KSA, Rose Santiago, maraming salamat. Ruby Ramos, Francisca Abiliera, hello. Cad 939, maraming salamat. Adreline Reyes, Lailena Season, hello din ako. Sa Ernesto Boys, maraming salamat. Magandang araw sa'yo. Nako, kung medyo nahuli ang pagbati ko sa inyo, yun ay dahil medyo advance ang ating recording ngayon. Dahil may oras ngayon ang inyong Mama Mia. Dahil kapag wala na naman tayong oras, may mga emergencies na naman tayo na kailangang asikasuhin, ay nako, baka wala na namang mukha itong ating video. Hi ako kay Jared Season, pasensya.
Maraming salamat. Hello din kay Marlene Vargas at kay Alcura Ukit. Lerma Perez, maraming thank you. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much for being here. And syempre, abangan nyo bukas ang pagtatapos ng kwento ni Shaira. Ako po ang inyong Mama Mia at hinihikayat ko po kayo na mag-share din ng sarili ninyong kwento o kwentong alam ninyo na makapagbibigay ng inspirasyon at leksyon ng ating sa ating mga tagapakinig. Ayan po ang ating email address kung saan nyo po pwedeng ipadala ang inyong mga sulat, mamamiacdo0317@gmail.com. Paalam po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo palagi. Mwah! Tanggapin nyo po ang kiss na yan. Bye!